Senator Gordon was very thankful kasi during the campaign, he didn't get to go to Davao, pero number 3 siya doon. Dumalaw na rin sa burol ni dating Senadora Miriam Defensor Santiago si Pangulong Rodrigo Duterte kanina madaling araw. Ang mainit na balita hatid ni Von Aquino. Mag-alas 2 na madaling araw nang dumalaw si Pangulong Rodrigo Duterte sa burol ni Senadora Miriam Defensor Santiago sa Immaculate Conception Grotto sa Cubao, Quezon City. Kinausap ng Pangulo ang naulilang asawa ng Senadora na si Atty. Narciso Santiago Jr. at kapatid na si retired General Benjamin Defensor. Kinamayan din niya ang iba pang miyembro ng pamilya. Mahigit 1 oras na natili sa burol ang Pangulo bago umalis pasado alas 3 sa madaling araw. Nagpasalamat sa pakikiramay ng Pangulo ang isa pang kapatid ng Senadora na si Atty. Paula Pichi Defensor Nak. We are grateful that President Duterte came here, but his presence has also a deeper significance to those who believe that this country should have a stronger response to corruption and to criminal syndicates, because we are also reminded of the legacy of Senator Miriam. Sinariwa naman ni Atty. Pichi ang alaala niya sa yumaong kapatid na itinuturing daw nilang pangalawang ina. She's like our second mother. She helped send us to school, and she coached all of us in all the competitions we joined, which we won because of her. And whether she's sick or not, she will come unannounced. Dumalaw rin sa burol ng Senadora at nakatabi pa ni Pangulong Duterte sa upuan si Ilocos Norte Governor Amy Marcos. The President wanted to be here on the last night at nagpaumanhin nga siya, na-late siya dahil napakaraming ang trabaho. Senator Miriam was a real hero to so many of us, especially women in politics, for example. At talaga naman, we will miss her fiercely intelligent, totally fearless ways. Muli nagpasalamat ang kapatid ng yumaong Senadora sa mga nakiramay sa kanilang pamilya. Thank you very much to all who came, especially the youth. They never forgot Senator Miriam through all the tough times in her career. We hope that she could be a role model for the students of today. Ihahatid na po sa huling hantungan ngayong hapon si Senadora Miriam Defensor Santiago. Hanggang ngayong umaga, walang patid ang pagdating ng mga nais masulyapan sa huling pagkakataon ng dating Senadora. At mula sa Quezon City, may ulat on the spot si Steve Taydisan. June Maris, tuloy ang pagdating ng mga nakikiramay at mga takasuporta ng yumaong dating Senadora Miriam Defensor Santiago dito naman sa Immaculate Conception Cathedral dito sa Cubao, Quezon City. Sa mga sandaling ito, June Maris, ay isa-isa nang iniaalis yung mga bulaklak doon sa mismong chapel kung saan nakaburol ang Senadora. Kung makikita ninyo pa ang mga nakapula, yung mga taga-suporta niya na siya na rin mga gumaganap ngayon na bilang volunteers na kumukordon doon sa iba pa na mga nakikiramay dito naman sa pamilya Defensor Santiago. Iniumang na rin dun sa entrada ng Chapel June Maris yung mismong karo na pagsasakyan ng labi ng dating Senadora dahil mula doon sa chapel ay lilipat sa main cathedral para sa misa na gaganapin maya-maya lamang. Alas 11 ng umaga ay isinara yung public viewing para mabigyan ng pagkakataon yung pamilya na makasama sa nalalabing oras ang tinaguriang Iron Lady of Asia. Kabilang doon sa mga nakiramay June Maris ay sina dating House Speaker Jose De Venecia
Venecia at yung kanyang asawang si dating Representative Gina De Venecia. Dumating din si Bohol Representative Arthur Yap at dating Manila Mayor Alfredo Lim. Kanina ay dumalo rin, dumating din dito yung malapit na kaibigan ng senadora na si Hart Evangelista. Pagkatapos ng misa, isasakay itong labi ni dating Senator Santiago sa karo na nakapwesto na rin sa labas ng simbahan. Mula rito ay yung ruta dadaan sa New York. Kakaliwa sila sa E. Rodriguez, kakaliwa sa Aurora Boulevard, kaliwa sa Barangka at kakaliwa sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Naglatag na ng traffic scheme ang MMDA at Quezon City Government para maging maayos itong takbo ng convoy. Ayon sa dating Chief of Staff ni Santiago na si Attorney Risa Hofilado, maaaring makisa ang publiko sa libing pero sana raw ay respetuhin ang kordon na ilalagay para hindi naman magambala yung mga nagluluksang kaanak ng dating senadora. Bukas naman daw ang puntod sa mga taga-suportang nais dumalaw at magbigay pugay. Mula doon dito sa chapel ay inaasahan na mga sandali ngayon ay maililipat na doon sa main cathedral yung labi at alauna ng hapon ay nakatakda yung misa na pangungunahan naman ni Bishop Teodoro Bacani at ni Bishop Honesto Ongchaco. Matapos yung misa ay agad naman natutulak yung convoy patungo sa Loyola Memorial Park kung saan magkakaroon ng departure rites at funeral blessing na pangungunahan naman ni Father Aris Sison. At yan muna ang latest mula pa rin dito sa Immaculate Conception Cathedral. Balik sa iyo, June Maris. Steve, ngayon ay Sunday, inaasahan natin na ang mga tao nandiyan sa lansangan, At mukhang inaasahan din natin na sa funeral procession, maski pa paano, meron doon ng mga magbibigay pugay natin mga kababayan, Steve. Tama ka dyan, June. Katunayan, sa labas nitong cathedral, sa paligid nito ay talaga namang bawat kali dito dahil makitid lamang yung kalsada, naging parking area na rin para dun sa mga makikisali, dun sa convoy. At kung makikita ninyo sa mga sandaling ito ay yung mga tao, malayo naman sila na masulyapan sa huling pagkakataon itong dating senadora at yung iba nga dito nakausap natin galing pa sa mga malalayong probinsya at nais lang daw nilang magbigay pugay sa huling pagkakataon, June. Steve, nabanggit mo kanina yung sanay pakiusap ng pamilya na magkaroon ng paggalang, respeto. Isa lang siguro sa nakakalungkot na bahagi nito, Steve, ang pagkakaalam ko kasi nakiusap yung pamilya na wag sanang magdala ng cellphone doon sa loob at igalang yung casket ng dating senadora. Pero sa pagkakaalam ko rin parang may nakalusot may lumabas sa online, may lumabas sa social media. Nakakalungkot yung pangyayari na yun, Steve. I don't know kung nabalitaan mo yun. Tama ka dyan, June, may pakiusap na ganyan yung pamilya pero hindi na rin talaga maawat yung iba talaga dun sa mga supporters. Katunayan na yung iba sa kanila, yung mga volunteers, yung mga nakasuot ng pula, talagang maayos naman yung kanilang pakikiusap na kaugnay sa tagubili na yan. Pero meron pa rin talaga na iba na nagpasaway. Ngayon, ang pakiusap lamang nung ni Attorney Hofilado dun naman sa mga dadalo dun sa Loyola Memorial Park ay igalang yung mismong kordon para hindi rin magambala yung mga kaanak na nagdadalamhati at maibigay sa kanila yung huling pagkakataon na makapiling yung senadora. Mga kapuso, nasa Loyola Memorial Chapel and Crematorium na po sa Marikina City ang convoy ng namayapang si Senator Miriam Defensor Santiago. At mula po sa Quezon City, may live report si Steve Dailisa. Go ahead, Steve. Actually, Cedric, 3:18 nang dumating exactly dito sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Ito namang labi ni dating Senadora Miriam Defensor Santiago. Sa mga sandaling ito, unti-unti lang ipinapasok yung kanyang labi dito sa red carpet papunta dun sa gawing harapan itong inihanda nilang tolda para siya ay bigyan ng departure rights. Mga taga-PNP Headquarters Support Services yung nakatakdang magbigay ng arrival honor at yung tinatawag na 21 gun salute para dito sa namayapang senadora. Kahit tirik na tirik ang araw, Cedric, ay talaga namang nakaabang dito sa labas yung marami dun sa mga taga-suporta nitong yumaong senadora si Miriam Defensor Santiago na tinagurihan ding Iron Lady of Asia. Narito ngayon, itinapasok na yung labi, nandito yung kanyang kabiyak na si June Santiago at yung iba pang mga malalapit na kaanak ng pamilya Defensor Santiago. Tayong mga media ay binigyan lamang at kinordon dito sa gilid para mabigyan ng pagkakataon itong pamilya na makapiling sa huling sandali
itong namayapang senadora ni Senator Miriam Defensor Santiago. Napapalibutan, Cedric, na maputing bulaklak itong mismong nito, no, na paglalagakan dito sa kay dating Senator Santiago, at makakatabi niya doon sa nito yung labing o yung nito ng kanyang anak na si Alexander. Sa mga sandaling ito ay magsisimula na yung departure rights. At inaasahan naman na pagkatapos ng departure rights na ito ay mabibigyan din ng pagkakataon ng iba pang mga taga-suporta na makalapit sa mismong nito para makapagbigay pugay dito kay dating Senadora Miriam Defensor Santiago. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa Loyola Memorial Park, Balisay, Cedric. Okay, Steve, nabanggit mo meron pang ibibigay na panahon niya para makadalaw pa rin o makasilay pa rin sa kanya yung mga taga-suporta niya. Pwede pa rin ba yung mga wala dyan sa Marikina right now na pwede pang pumunta dyan sa area yan, Steve? Oo, Cedric, bukas naman ito para sa publiko, no? Lalo na alas 11 ng umaga kanina ay sinara na yung public viewing. Marami dun sa mga lumuwas galing sa probinsya ang hindi na nabigyan ng pagkakataon na masulipan sa ng pagkakataon itong si dating Senadora Defensor Santiago. Pero ang sabi naman ng pamilya, nakausap natin kanina, yung dating Chief of Staff na si Attorney Catalado, ay pwede naman daw na dumaan dito at pagbigay pugay yung iba pa mga taga-suporta. Lalo na yung marami sa mga kabataan na nakikita natin ngayon na nakasuot na kulay-kulay, yung iba sa kanila nasa labas at sila yung mga volunteers, pero sila ay nabibigyan din ng chance later on pagkatapos ng departure rights at pagkatapos na tuloy ang maihatid ng lihantungan itong si yung dating Senadora Miriam Defensor Santiago ay mabibigyan pa rin sila ng pagkakataon na makadalo at makapag-alay ng mga bulaklak. Katunayan, Cedric, sa labas pa lamang ng Loyola Memorial Park, meron ng lugar doon na inilaan para doon mag-alay ng bulaklak at magpahatid ng kanilang pakikiramay doon naman sa mga naulilang pamilya nitong dating Senadora. Cedric.